Ika-65 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang muka ni Lee Si-won na puno ng dugo. Habang pinagmamasdan ni Jenny ito ay umiiyak. Na si Great Stone Ape ay dumating na sinabi nito na itong bata. Hindi daw ba mas maganda ang kalagayan niya kaysa sa inakala niya? At pagkatapos ay sinigawan siya ni Jenny na sinabi niya na ano daw bang sinasabi niya ngayon? Ang sinasabi daw ba niya ay isang problema yon? Natumugon sa kanya si Great Stone Ape na hindi. Hindi daw iyon ang ibig niyang sabihin. At nagulat sila nang biglang umungol si Lee Si-won. Nautal-utal na napasabi si Jenny na si Won habang nakatingin sila sa kanya. At nilapitan siya ni Jenny na bukas na ang mga mata niya na sinabi pa na si Won. Ayos lang daw ba siya? Natumingin siya na sinabi na Jenny. Na ito ay umiiyak na nakatingin sa kanya. Habang umiiyak ay niyakap niya si Lee Si-won na sinabi na oo. Siya nga daw ito. At siya daw ay buhay. Na sinabi naman ni Great Stone Ape na nakakagulat daw talaga. Paano pa daw siya nabuhay matapos mahulog mula sa taas na yon? Nasinigawan na naman siya ni Jenny na sinabi sa kanya na sa totoo lang, ano daw bang problema niya? Sa buong oras na to. Ang galing nga daw nabuhay pa siya pagkatapos ng lahat. At bakit pa daw siya nagtatanong ng kung ano-ano? At pagkatapos ay sinabi ni Lee Si-won na nahulog daw ba talaga siya? Mula dyan, na sinabi sa kanya ni Jenny na hindi daw ba niya ito naalala. Natumugon sa kanya si Lee Si-won na tila daw may naalala siya. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na nagtataka. At tinanong niya na paano daw naman yung kakaibang lalaki. Na nagulat si Jenny na sinabi nito na anong lalaki. Sino daw yon? At itinuro ni Lee Si-won na sinabi niya na ang ibig daw niyang sabihin, yung kumausap sa kanya kanina doon. Natumingin sa itaas si Great Stone Ape na ano daw yon? Natumingin din sa itaas si Jenny na napasabi na Na napasabi sila nang makita ito na isa lang daw naman itong skeleton. Na nanlaki ang mata ni Lee Si-won. Na napasabi na hindi daw maaari. Kakausap lang daw niya sa kanya kanina lang. Na nagtatakang nakatingin sa kanya si Jenny. At naalala pa ni Lee Si-won ang sinabi sa kanya nito na siya daw ay ang descendant of the immortal Demon Supreme. Na pinagtatakahan niya. Na sinabi sa kanya ni Jenny na anong problema. Ano daw ba ang gusto niyang sabihin? Na napasabi si Lee Si-won na tungkol daw doon. Na humawak sa kanyang ulo na sinabi niya na wala daw yon. Siguro daw ay nagkamali lang siya. At pagkatapos ay sinabi sa kanyang isip na ngayon lang daw niya naisip. Hindi daw babawal banggitin ang Immortal Demon Supreme sa Murim. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na hindi daw niya alam ang eksakto kung ano ang nangyari. Pero sa tingin daw niya, hindi niya na kailangan magsalita ng tungkol sa isang bagay na pwedeng magdala ng gulo. Na makikita ang mata niya nang maisip niya na sinabi na siya nga pala, si Go-moon Ryong daw. Nasaan daw yung lalaking yon? Nasaan daw siya? Na napatingin ang dalawa sa kanya na may gulat sa kanilang mga mata. Na makikita ang mata ni Great Stone Apes na sinabi na tungkol daw doon. Nang biglang sinigawan siya ni Jenny na sinabi sa kanya na ano daw ba talagang problema niya. Dagdag pa niya nakakaunti na nga lang daw ang tsansa niyang mabuhay, pero bakit daw niya siya hinahanap ulit? At balak na daw ba niyang talagang tuluyang mamatay ngayong pagkakataon? Habang nakatingin si Great Stone Ape na sinabi ni Lee Si-won na Jenny. Ano daw ba ang ibig niyang sabihin? Natumugon sa kanya si Jenny na sinabi na nakita daw niya siyang nakikipaglaban. Na makikita ang muka niya na sinabi pa sa kanya na noong oras daw nang yon, parang gusto na daw niyang mamatay. Na makikita ang mata ni Lee Si-won na sinabi pa sa kanya ni Jenny na iniisip daw ba niyang magpabugbog hanggang mamatay sa hayop na yon. At para iwan daw niya siya tulad ng ginawa ng lolo niya. Na inilapit ang muka niya kay Lee Si-won na sinabi sa kanya na ikaw. Naisip na daw ba niya ang mga taong nagmamalasakit sa kanya? Sinabi ni Lee Si-won habang nakatingin sa ibaba na Jenny. Na habang magkaharap silang dalawa sa isa't isa, ay sinabi ni Great Stone Ape na hoy kayo. Bakit daw hindi na lang daw nila tapusin yang away magkasintahan at magpatuloy na sila? Natumingin sa kanya si Jenny na sinabi sa kanya nito na seryoso, itong lalaking ito. Wala daw ba siya talagang nararamdamang kaunting sense sa sitwasyon? Anong away magkasintahan daw ang pinagsasabi niya? Na sinabi sa kanya ni Great Stone Ape na okay sige, siya rin daw ay dapat matutong makaramdam sa paligid niya.
Na sinabi pa niya habang makikita ang mga bato paitaas na ang sinag daw ng liwanag dito ay unti-unti nang lumalabo. At sa ganitong bilis, magiging madilim na daw ang buong lugar na to. Dagdag pa niya na kung ayaw nilang magkaproblema sa pagbalik, umalis na daw sila ngayon. Na napatingin ang dalaw sa kanya nang sabihin pa nito na siya daw ay nag-aalala rin sa kalagayan ni Kang Sung na iniwan niya sa itaas. Na makikita si Kang Sung na sinabi pa niya na lalong lumalala daw ang kondisyon niya. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Ji Pyong at Hyuk Soo Chun ay nakarating na kung nasaan si Kang Sung. Na sinabi ni Hyuk Soo Chun habang hinawakan niya ito na kailangan daw niyang makatanggap ng lunas kaagad. Pero nag-aalala daw siya na baka huli na. Na napatingala sila nang may sumisigaw na nakareceive daw siya ng balita mula sa headquarters. Na sinigaw pa ni Min Chu at nasabi daw nila, maghintay lang daw doon sa lugar na yon dahil papunta na sila para sa rescue. Makikita ang alarm ng bilangguan na sinasabi na inaanunsyo sa lahat ng tauhan. Kasalukuyang natagpuan daw si Big Brother Kang Sung na may malubhang pinsala sa 5th compartment ng shaft. Dagdag pa nito na ang lahat daw ng tauhan sa kasalukuyang nalinis na ang mga sektor ay hinihimok na agad na simulan ang mga pagsisikap sa rescue ayon sa utos ng kanilang supervisor. Uulitin daw niya. Kasalukuyang si Big Brother Kang Sung daw ay nabiglang lumipat ang eksena kung saan makikita ang kuweba papailalim. Na nakatingala si Great Stone Ape na sinasabi niya na mukhang nauna nang natagpuan daw ng iba si Kang Sung. At lumingon si Great Stone Ape sa kanila at sinabi nito na sila daw ay maghiwalay na dito. At sa tingin daw niya, tapos na siya sa trabaho niya, kaya babalik na lang daw siya sa selda niya. Na sinabi sa kanya ni Lee Siwon na aalis na daw ba siya. Pero nailigtas daw niya si Big Brother Kang Sung, Mr. Kung sasama daw siya sa kanila at sabihin ang katotohanan na yan. Na biglang tumalon na si Great Stone Ape na tumatawang sinabi sa kanila hindi daw niya kailangan yan. Na nakangiting tumingin sa kanila na sinabi niya na ang gusto daw niya ay isang duelo kay Kang Sung. Hindi ang pasasalamat. Sinabi ni Lee Siwon sa kanya na pero kung sasabihin daw niya ang katotohanan, mas madali daw siyang makakalabas dito. Natumugon sa kanya si Great Stone Ape na wala daw siyang balak na makaalis dito. Na napasabi si Lee Siwon na ano. Makikita si Great Stone Ape na malapit na sa pinto na sinabi pa nito na komportable daw siya dito, kaya huwag nang mag-alala sa walang kwentang bagay. Na sinabi naman sa kanya ni Jenny na saglit lang daw Mr. Bakit ayaw daw niyang umalis? At ano daw bang dahilan niya? Papasok na sa pinto si Great Stone Ape na tumighim ito na sinabi na sabihin na lang daw nilang gusto ng Mr. na ito na itago ang ilang sikreto para sa sarili niya. At huwag na daw manghimasok patungkol dito. Na sinabi pa niya habang nakatingin si Jenny na ngunit. Na makikita siya na nakangiti na sinabi na sandaling panahon lang daw pero maraming saya ang nakuha daw niya dahil sa kanya. At iparating daw niya sa immovable steel wall kapag bumalik na rin daw siya sa bahay. Na nakatingin lang ang dalawa sa kanya na sinabi ni Jenny na Mr. Na sinabi pa ni Great Stone Ape habang makikita silang dalawa na umalis na rin daw sila. At alam daw niya na nag-aalala rin sila tungkol kay Kang Sung. Makikita ang muka ni Kang Sung. Na ito pala ay ginagamot. Na may nakakabit na aparato sa katawan. Na ang mga bata ay naghihintay sa labas ng emergency room. Na nakatingin lang si Hyuk Soo Chun sa pinto ng emergency room. Nang biglang napalingon ito nang sabihin sa kanya ni Ji Pyong na assistant sect leader. May bumabagabag daw ba sa kanya? Makikita ang muka ni Hyuk Soo Chun na sinabi pa sa kanya nito na hindi daw maipinta ng maayos ang itsura niya mula nang matagpuan niya si Big Brother Kang Sung. Makikita ang pinto ng emergency room nang tumugon ito na sinabi sa kanya na ito daw ay dahil kakaiba ang kondisyon ni Big Brother Kang Sung. At nararamdaman daw niya ang malaking enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Pero wala daw siyang makita kahit kaunting enerhiya nang tingnan niya ang pulso nito. Na makikita ang muka ni Kang Sung na sinabi pa ni Hyuk Soo Chun na tiningnan daw niya kung nasugatan ang kanyang key veins, pero hindi daw naman ganoon ang kaso. Na lumapit si Kim Jae-ho na pinalakas ang loob niya na sinabi nito na huwag daw siyang masyadong mag-alala. Kaya daw ng mga medical staff na gamutin ng maayos si Big Brother Kang Sung. At bukod pa daw riyan, talagang kahanga-hanga daw ang mga nagawa niya ngayon. Na sinabi pa nito na pinagdaong palad ang kamay nito na lumaban daw siya kay gumuon riyong mag-isa at nailigtas daw niya si Big Brother Kang Sung.
At dahil daw sa pangyayaring ito, muling tatatak daw ang pangalan ng Heavenly Way sect sa Murim. Na napalingon si Jipyong nang may magsalita na kung andito daw ba si Big Brother Kang Sung. Na napasigaw si Jipyong na Lee Si-won. Nang ang mga ito ay napatingin sa kinaroroonan nito. Na tumingin na sinabi ni Kim Jae-ho na ang ganda daw ng buhay ng leader ng Sanwoo clan. Nawawala na lang daw ng kusa at bigla na lang lilitaw pagkatapos ng lahat ng nangyari. Dagdag pa nito na sila daw ay hirap na hirap sa paghahanap sa kanya habang nawawala siya. At pagkatapos ay biglang nagulat ito. Pati na si Jipyong. Nang makita niya si Lee Si-won ay puno ng dugo at punit ang damit. Na tumingin ng seryoso. Si Lee Si-won. Na nakasimangot na sinabi ni Kim Jae-ho na saan daw nanggaling siya at siya ay duguan. At makikita ang mga ito na sinabi ni Lee Si-won na mukhang nag-alala daw siya tungkol sa kanya. Patawad daw sa anumang abala na naidulot niya. Na sinabi naman sa kanya ni Jipyong na ikaw. Ayos lang daw ba siya? Balot na balot daw siya ng dugo. Natumugon sa kanya si Lee Si-won na sinabi na okay lang daw siya. At bago daw yan, kumusta daw si Big Brother Kang Sung? At biglang napatingin siya sa gilid. Pati na si Hyuk Soo-chun. Binuksan pala ng doktor ang pintuan ng emergency room na sinabi nito na ano daw ang ginagawa nila dito. Pakisuyo, umatras daw muna sila. Natumingin si Lee Si-won kung saan ay naroroon si Kang Sung na may nilalabas na enerhiya. Na makikita ang mata ni Lee Si-won ay nagkulay asul habang pinagmamasdan niya si Kang Sung. Na sinabi ni Jipyong sa doktor na ano na daw ang lagay ni Big Brother Kang Sung. Na sinabi naman ni Kim Jae-ho na magiging ayos lang daw ba siya. Natumugo ng doktor sa kanila na ang kondisyon daw niya ay mas malala kaysa sa inaasahan. Na makikita si Lee Si-won ay nasa unahan na nila. Sinasabi pa ng doktor na sinubukan daw nila ang iba't ibang paggamot pero wala daw ni isa ang gumana. Habang nakatayo si Lee Si-won ay nanlaki ang mata nito. Na habang sinasabi pa ng doktor na kailangan daw nila siyang agarang ilipat sa isang mas mataas na institusyon para sa mas masusing pagsusuri at paggamot. Na si Lee Si-won ay papasok sa emergency room na sinabi naman ni Jenny na Lee Si-won. Na napalingon ng tingin ang doktor. Na sinigaw nito na sinabi na ha. Pasensya na. Saan daw siya pupunta? Na siya ay nakarating na sa tabi ni Kang Sung na pinagmamasdan niya ito habang sinisigaw ng doktor na ang sabi daw niya ay huminto siya. Na mabilis na lumapit si Hyuk Soo-chun sa gilid niya na sinabi na ano daw ang ginagawa niya. Na makikita ang mata ni Lee Si-won ay naglabas ng enerhiya habang ito ay nakatingin. Na pinagmamasdan siya ni Hyuk Soo-chun. Na nagtataka. Na biglang ibinuka ni Lee Si-won ang kanyang mga palad sa harapan ni Kang Sung. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang general at ang mga alagad nito. Na sinasabi na ano daw ang nangyari dito. At nawala na daw ang lahat ng napakalakas na enerhiya. Na sinabi pa nito habang may nakita na higit pa daw doon. Hindi daw niya maramdaman ang anumang enerhiya mula sa blessed sacrament ng sect leader. Na makikita ang isang kalansay. Na nagagalit na niinis ang general na sinabi nito na ano. Ano ba ang nangyayari dito? At bumalik ang eksena kung saan makikita ang kamay ni Lee Si-won ay inilapat sa katawan ni Kang Sung. Na nagulat ang mga ito nang kinukuha ni Lee Si-won ang enerhiya na nasa katawan ni Kang Sung. Na makikita ang mata ng general na nagulat. At nang maramdaman niya ito ay agad itong napalingon. Na napasabi na anong nangyayari. Paano daw? Na makikita si Lee Si-won ay kinukuha ang lahat ng enerhiya sa katawan ni Kang Sung na sinabi ng general na paano daw niya nararamdaman ang nawalang banal na enerhiya doon sa itaas. At dito na po nagtatapos ang ika-65 kabanata. Ika-66 na kabanata sa pagpapatuloy. Napanganga ang dalawa na sina Jipyong at Jenny na napasabi ito na Lee Si-won ano daw ang ginagawa niya. Na napasabi naman si Ha Dong-chul na ano daw ang ginagawa niya. Totoo daw bang kihiling ang ginagawa niya nang hindi sinasadya? Na sinabi naman ni Shin Woo-jik na hindi daw pwedeng mangyari yan. At tanging mga advanced masters lang daw ang may kakayahang gumawa ng ganyang klase ng gawain. Na makikita rin ang muka ni Kim Jae-ho na hindi naniniwala sa kakayahan ni Lee Si-won. Samantalang si Hyuk Soo-chun ay nanlaki ang mata sa ginagawa ni Lee Si-won. At tumingin ito sa kanya na napasabi sa isip na anong klaseng sitwasyon daw to.
Naiisip pa niya nang tumingin ng seryoso si Lee Si-won na sinabi pa sa isip niya na may kakaibang pakiramdam daw talaga siya nang lumitaw siya kanina. Na makikita si Lee Si-won na nakalapat pa din ang kamay sa dibdib ni Kang Sung na sinabi pa ni Hyuk Soo-chun sa isip na pero itong napakalaking enerhiya. Hindi na daw ba ito lumampas na sa lohikal na mga hangganan? Na sinabi naman sa kanya ng doktor na ano daw ba talaga ang ginagawa niya. Alisin daw niya agad ang kamay niya sa pasyente. Na sinabi sa kanya ni Hyuk Soo-chun na sandali lamang daw. Pwede daw bang maghintay pa siya ng kaunti? Natumugon sa kanya ang doktor na ano? Anong ibig daw niyang sabihin? Makikita ang mga bata na sinabi pa ni Hyuk Soo-chun sa doktor na mukhang bumabalik na daw ang kulay ni Big Brother Kuya Kang Sung. Na napasabi ang doktor na ano? At pagkatapos ay makikita ang muka ni Kang Sung na umaliwalas. At makikita ang mga ito habang pinapanood si Lee Si-won na nagugulat. Na sinabi naman ni Ji Pyong na parang, naglalaho na daw ang enerhiya. Tapos na daw ba? Humakbang papalapit si Jenny papunta sa kanya na sinabi nito na si Won ayos lang daw ba siya. Nang biglang magulat ito. Nang si Lee Si-won ay tumumba na agad na nahawakan ni Jenny na sinabi nito na hoy. Si Won ano daw ang nangyari sa kanya? Dagdag pa niya na magpakatatag. Daw siya. Na sinabi naman sa kanya ni Ji Pyong na sister kumalma lang daw siya at ilapag na lang daw nila siya kahit saan muna. Na napangiwi ng bibig si Ha Dong-chul na sinabi nito na ano daw ba ang nangyayari ngayon bigla. Na sinabi naman ni Sean Woo-jik na sa tingin daw ba niya, kailangan nilang tulungan sila. Na napatingin sila sa gilid ng sabihin ni Kim Jae-ho na sa hitsura daw niya halatang naubusan na daw siya ng kiy. Sinabi pa nito habang nakakrus ang kamay sa katawan na inisip daw ba niyang magagaya niya ang totoong ki healing na parang advanced master. Kaya tuloy nagkaganyan daw siya. Sinabi pa nito habang sila ay nagulat na ano daw ba itong gulo na idinulot niya. Kung hindi lang daw siya ang leader ng Sanwoo clan. At sila ay napatingin sa doktor nang sabihin na ano daw ito. Na makikita ang aparato na muling lumakas ang tibok ng puso ni Kang Sung. Gulat na hindi makapaniwala na sinabi pa ng doktor na lahat daw ng vital signs niya ay naging stable na. At pagkatapos ang tatlo ay walang masabi na sinabi pa ng doktor na paano daw nangyari ito. Nasa kritikal na kalagayan daw siya ilang sandali lang ang nakalipas. Na lumapit si Kim Jae-ho na sinabi sa doktor na ang ibig daw bang sabihin nito ay gumaling na ang kondisyon ni Big Brother Kang Sung. Natumugon sa kanya ito na sinabi na hindi daw ba niya nakikita. Hindi lang daw siya basta gumaling. Na napatulala si Kim Jae-ho nang sabihin pa sa kanya ng doktor na ang isang taong nasa bingit daw ng kamatayan ay muling nabuhay. Isa daw itong milagro. Na makikita ang muka nito na pinagpawisan na nakasimangot. At pagkatapos ay makikita si Jenny at Ji Pyong ay inaalalayan sa paghiga si Lee Si-won. Habang nakatingin si Hyuk Soo-chun kay Lee Si-won ay sinabi nito sa isip na yung napakalaking enerhiya na iyon nawala daw bigla. Habang naiisip niya ang nangyari ay sinabi pa nito sa isip na ano daw ba talaga ang kakaibang enerhiyang iyon. Dagdag pa nito sa isip na ano kaya ang pinagdaanan niya habang nawawala siya sa ilalim ng kuweba. At lumipat ang eksena kung saan nakatingalang sinabi ng general na ito daw ay nawala. Dagdag pa nitong sinabi na ang weird. Para daw sa enerhiya na magpakita at mawala sa ganitong kaikling sandali. Na sinabi sa kanya ng lalaking nasa likod na dapat daw ba silang umakyat at kumpirmahin ang sitwasyon. Natumugon sa kanya ang general na hindi na daw kailangan. At siya na daw ang gagawa niyan. Na sinabi pa niya sa kanya habang makikita ang muka nito na bago daw yan, dapat niya daw ipunin ang mga mananampalataya at umalis na sila rito. Na sinabi ng lalaki sa kanya na aalis na daw ba sila sa kulungang ito. Natumugon sa kanya si general na oho. Ngayong nawala na daw ang banal na enerhiya. Wala na daw dahilan para manatili daw sila doon. At babalik na daw sila kung saan sila nararapat. Napahawak sa batok ito na sinabi na alam daw niyang aalis din sila balang araw, pero may halong tamis at pait daw na umalis ng ganito kabiglaan. Nalumingon sa likod na sinabi pa nito na paano daw naman ang blessed sacrament ng sect leader. Dapat daw ba nila itong isama? Na sinabi sa kanya ng general na ibalik daw ang paligid sa dati nitong kalagayan at iwanan na nila ito dito. Na sinabi pa ni general na makikita ang bungo na walang mas mabuting lugar daw para magpahinga ang pinuno ng sekta maliban dito. At tumugon sa kanya ang lalaki na naiintindihan daw niya siya. At isasagawa daw nila ang kanyang mga utos.
At tumingin sa kanyang gilid si General na walang masabi. At ito ay malalim na huminga. Na sinabi pa niya na ang isipin daw niya ang 50 taon ng pagsasanay ay matatapos ng walang saysay. Na sinabi pa nito sa isip na paano daw niya mahaharap ang pinuno ng sekta sa langit. At pagkatapos ay lumipat ang eksena kung saan makikita ang mga imahe na ang isang bayan ay nasusunog. At ang mga tao ay nagsisilikas. At pagkatapos at makikita ang isang bata na umiiyak at ang kanyang magulang ay pinaslang. Habang umiiyak ang bata ay isang kamay ang makikita na inaabot sa bata. Hahawakan na ng bata ang kamay ng isang lalaki. Nang biglang lumitaw ang imahe ng isang bungo ng leader ng sekta. Na biglang si Lee Si-won ay napabangon na napasigaw. Na ang mga ito pala ay panaginip niya. Na sinabi sa kanya ni Jenny na si Won ano daw ang nangyari sa kanya. Habang ito ay makikita na ito ay patuloy sa mabilis na paghinga na nanlaki ang mata. Na makikita ang muka niya na sinabi sa isip na ano daw yon? Panaginip lang daw ba yon? Na biglang tinawag siya ni Jenny na ikinagulat niya na sinabi sa kanya nito na kung okay lang daw ba siya. Na nagpalingalinga na sinabi na saan daw itong lugar. At bakit daw ay nandito siya. Na sinabi sa kanya ni Jenny na pinagtatakahan niya na bigla daw siyang nawalan ng malay matapos niyang pagalingin si Big Brother Kang Sung. At kaya daw inilapag siya nila dito. Na makikita si Jenny na sinabi ni Lee Si-won na ako. Pinagaling ko si Big Brother Kang Sung. Na tumugon ito sa kanya na oho. Hindi daw ba niya maalala? Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na oho. Hindi daw niya alam. At wala daw siyang maalala. Na sinabi sa kanya ni Jenny na anong nangyayari sa kanya. Huwag daw niya siyang takutin ng ganyan. At humawak sa ulo si Lee Si-won na sinabi nito sa isip na ano daw ang nangyari sa kanya. At ano yung kakaibang panaginip? Hindi daw pwedeng panaginip yon dahil sa sobrang linaw. Makikita ang pinaghigaan ni Kang Sung na sinabi ni Lee Si-won na nasaan daw siya. Na sinabi sa kanya ni Jenny na siya daw ay nasa kasunod na kwarto nila. At nakabawi na daw siya ng malay kanina. Makikita si Kang Sung na iniabot ang tablet ni Platon Leader sa kanya na ito ay pinagmamasdan niya. Na makikita ang muka ni Platon Leader na sinabi sa kanya na pasensya na. Hindi daw niya inaasahang bibigyan pa siya ng dagdag na trabaho sa mga ganitong sitwasyon. Habang nakatitig sa tablet si Kang Sung ay sinabi nito ayos lang daw. Ang mga problema daw tungkol sa immortality sect ay mga pangunahing issue. Habang makikita ang larawan ni General Ma Yaung-sik, ay sinabi pa ni Kang Sung na gayunpaman, ito daw ay nakakabahala. Si Ma Yaung-sik ang isipin daw niya na nakatakas ang lalaking ito. Na makikita ang muka ni Platon Leader na sinabi pa ni Kang Sung sa kanya na pero bakit daw walang mga ulat tungkol sa galaw ng ibang mga miyembro ng immortality sect. Na napasabi ito ng ano? Makikita ang kuweba na sinabi pa ni Kang Sung na si Ma Yaung-sik daw ay isang pangunahing tao ng immortality sect. At kung kumilos daw siya, tiyak na susunod daw ang ibang miyembro. Na sinabi sa kanya ni Platon Leader na sasabihin daw niya na tingnan nila yon. Na humawak sa baba at sinabi na pero bakit daw niya gagawin ang pagtakas na ito bigla na lang. Nang siya daw ay masunurin na nanatiling nakabilanggo sa nakaraang ilang dekada. Na sinabi pa niya na siya daw ay nagtataka. At lumipat ang eksena kung saan makikita si General Ma Yaung-sik ay naglalakad. At lahat ng dinaanan niyang mga tagabantay ay napaslang. Na sinabi pa ni Kang Sung na marahil daw mayroon siyang motibo na hindi nila lubos na maisip. At dito na po nagtatapos ang ika-66 na kabanata.